Isang dekada na ang nakalilipas, lumitaw ang gate at inugnay ang totoong mundo sa supernatural na kaharian. Ang mga superhuman na kapangyarihan ay ipinagkaloob sa mga ordinaryong individual na nagpapahintulot sa kanila na maging hunters na nakipaglaban sa mga malisyosong nilalang. Si Sung Jin-woo, isang hunter sa edad na 20, ay itinuring na world's weakest dahil sa kanyang kaawa-awang lakas kahit na mas mahina kaysa sa isang E-rank hunter. Gayunpaman, nagtiyaga siya sa walang sawang pangangaso ng mga halimaw sa mababang ranggong gates upang mabayaran ang mga gastusin sa pagpapagamot ng kanyang ina. Gayunpaman, ang malungkot na pag-iral ni Jin-woo ay nabago nang magising siya sa isang ospital 3 araw pagkatapos ng isang maling misyon kung saan inakala niyang siya na ang huling nasawi. Sa kanyang sorpresa, nakita niya ang isang kakaibang screen na lumulutang sa kanyang harapan na tinatawag na quest log. Ito ay nangangailangan sa kanya upang kumpletuhin ang isang nakakatakot at hindi makatotohanang programa sa pagsasanay o panganib na nakaharap sa malalang kahihinatnan. Sa una ay nag-aalangan dahil sa kabigatan ng gawain na pagtanto ni Jin-woo na maaaring ito na ang kanyang pagkakataon na maging isa sa mga pinakakakilakilabot na hunter sa mundo. Sa kasalukuyang pangyayari, umatake ang mga beast monsters sa kagubatan at hinarap ito ng mga low-ranked hunters. Pilit nilang pinipigilan ang mga monsters na makapasok sa front lines sa loob ng kagubatan. Pero sa kasamaang palad, hindi kinaya ng mga low-ranked hunters ang lakas ng mga monsters at unti-unti silang natatalo. Ang isang hunter ay nawalan ng pag-asa at sinabi na masyado daw silang mahina para kalabanin ang mga beast monsters na kanilang hinarap. Malubha ang sugat ng isang hunter. Nawalan na ito ng pag-asa pero dumating ang mga high-ranked hunters at tinulungan sila. Agad-agad na ginamot siya ng isang S-ranked hunter nang walang pag-aalinlangan. Namangha ang low-ranked hunter sa bilis ng paggaling ng kanyang mga sugat. Bigla itong napagaling lahat ng kanyang pinsala sa katawan. Pero may biglang sumugod sa likuran ng magic healer pero andun ang kaniyang kasama at tumira ng isang electric magic sa mga monsters. Dumating na ang ibang mga S-ranked hunters sa lugar para tulungan ang mga low-ranked hunters sa kanilang laban. Ipinakita ang kanilang mga abilidad at lakas kung paano makipaglaban ang mga S-ranked hunters. Walang nagawa ang mga low-ranked hunters kung hindi manood at mamangha sa laban ng mga S-ranked hunters. Hindi pa tapos ang laban ng mga S-ranked hunters at dumating ang mga madaming puting monsters na mas malakas pa sa pulang monsters na kinalaban nila kanina. Pero walang binatbat ang mga halimaw sa lakas ng isang S-ranked hunters ang angas ng kanilang mga abilidad na ipinamalas. Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Lumitaw ang isang serye ng gate na nag-uugnay sa mundo sa isang kahaliling dimensyon. Sa kabilang panig ng bawat gate, puno ng mga kakaibang nilalang na tinatawag na magic beasts. Sila ay immune sa mga pangkaraniwang sandata ng mga tao. Ang mga taong nagising ang kanilang mga magical ability ay sila yung may kakayanan na labanan ng mga magic beasts. Sila ang tinatawag ng mga hunters. Patay sa dami ng mga mahiwagang kapangyarihan na nakapaloob sa loob ng kanilang mga katawan, sila ay niraranggo sa pababang mga ayos, S, A, B, C, D o E na ranggo. Gayunpaman, kapag nagising na ang mga kapangyarihang ito, walang anumang individual na pagsisikap ang maaaring magbunga ng higit na lakas. Makalipas ang 3 taon, sa kasalukuyang araw, may raid ang mga hunters na nabibilang sa mababang ranggo. Dumating si Sung Jin-woo at binati siya ng lahat ng mga kasali sa raid. Kinilala si Sung Jin-woo na siya ang pinakamahina sa lahat ng mga hunters. Napunta nga siya sa ospital sa pag-raid niya sa isang E-rank gate na mga mahihina ang mga halimaw. Pumasok na sila sa gate para simulan ang kanilang pag-raid sa loob. Sa kanilang pag-raid, may makukuha silang mga stones galing sa mga beasts na kanilang mapapatay. Dito sila magkakapera sa mga makuhang mga stones. May napatay na isang beast si Sung Jin-woo at nakakuha ng isang stone. Pero may biglang umatake sa kanya na isang goblin, pilit siyang umiiwas na hindi matamaan. Sinubukan niyang atakihin gamit ang kanyang sandata pero ito ay nabali.
Sa kasamaang palad, siya ay nasaksak ng goblin sa sikmura at malubha ang kanyang kalagayan. Mabuti na lang andun ang kaniyang kasama at iniligtas siya. Hindi nagdalawang isip na gamitin ang magic heal ni Juhi para iligtas siya sa kapahamakan. At yun na nga, napatay na nila ang boss ng dungeon na isang malaking werewolf. Ang nakuhang stone ni Jinwoo ay isang E-ranked essence stone lamang. Walang masyadong nakuhang malalaking essence stones ang kanilang grupo sa loob ng dungeon. Pero may nakita silang kuweba or mahabang tunnel na napakahaba. Naniniwala ang mga hunters na may mas malaking loot pa silang makukuha sa loob ng mahabang tunnel. Nagbotohan ang mga hunters kung sino ang pabor na papasukin nila ang mahabang tunnel. Majority sa kanila ay payag na magpatuloy sa tunnel. Tinanong si Jinwoo kung sasama ba siya sa loob ng tunnel. Kailangang sumama si Jinwoo na pasukin ang mahabang tunnel para sa pagpapagamot ng kaniyang ina sa ospital at para sa kaniyang kapatid na nag-aaral. Dahil ang kaniyang ama ay nawawala. Pinasok na ng kanilang grupo ang mahabang kuweba. May 1 oras pa sila bago magsara ang gate matapos talunin nilang ang dungeon's boss. Sa haba ng kanilang paglalakad, may natagpuan silang isang higanteng pintuan. Binuksan na nila ang higanteng pintuan at bigla namang nagsindi ang mga apoy sa loob ng dungeon. May mga malalaking estatwa na nakapaligid sa loob ng dungeon. Si Juhi ay napansin niyang parang gumalaw ang mga mata ng isang malaking estatwa na nakaupo sa gitna. Parang pinapanood daw sila ng estatwa. At yun na nga, biglang nagsara ang higanteng pintuan. Nagpanik na ang mga hunters at may isang lalaking hindi napigil ang sarili at gustong umalis na sa lugar. Sinubukan niyang buksan ang higanting pintuan pero sa kasamaang palad, gumalaw ang malaking estatwa na nasa gilid ng pintuan at inatake ang lalaki at nahiwa ang kanyang katawan sa laki ng sandata na tumama sa kanya. Di makapaniwala ang buong grupo sa biglaang pangyayari sa loob ng dungeon. Nabalot ng takot ang lahat kung paano napatay ang kanilang kasama. Tiningnan ni Jinwoo muli ang mga mata ng pinakamalaking estatwa na nasa gitna. At yun na nga, bigla itong gumalaw at tumingin sa kanila. Sumigaw si Jinwoo na dumapa ang lahat at tumira ng mga apoy ang mga mata ng estatwa na parabang isang malaking laser. Sa kasamaang palad, may hindi nakaligtas sa lakas ng pagtira ng estatwa. Parang nasiraan ng ulo si Jinwoo sa mga nangyayari sa kanila sa loob ng dungeon. Abangan nyo sa susunod na episode kung ano ang mangyayari sa kanilang grupo kung makakaligtas ba ang lahat sa dungeon. Maraming salamat muli sa mga sumubaybay sa aking mga videos. Sa mga bagong salta, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe with notification bell sa channel ko para ma-notify kayo sa susunod na episode.